So, ayun, hello po sa inyong lahat mga kaibon. Ayun, magandang gabi po sa inyong lahat. Ako nga po pala ang Bicolanong mag-iibon from Catanduanes, Alex Siguro Official TV. So, sa video po ito, mga kaibon, ipapakita ko po sa inyo kung paano ko inaayos yung bukaka na paanong ibon o splayed legs ng ibon. So, ipapakita ko po sa inyo kasi may isa ko ditong inakay ng parakeet na nagka-splayed legs. Kaya tara. Ayan, so ito po mga kaibon yung dalawang inakay. Ayan. Yung isa, normal siya. Ayan siya. Oh. Normal yung mga paa niya. Hindi siya bukaka. Tapos ito, bukaka siya. Ayan, no? Bukaka. Ayan. Diba, ang layo, halos naka-split. So, ang ginagawa ko nito mga kaibon, ilalagyan ko to ng tali bilang suporta na din doon sa sa paa. Kasi kapag hindi natin to inagapan, lalo na kapag lumaki na siya, sabihin natin na nakakalipad na, mahihirapan na po tayo na ayusin yung mga paa niyan kasi matitigas na siyempre yung paa. So, babalik ko muna to, Ang nangyayari po kasi niyan mga kaibon, kasi parang hindi siya hindi nadidevelop ng mabuti yung dito banda sa part na to. Diyan, dito banda. Hindi siya gaano nga de-develop, tapos parang siyempre yung loob ng nest box minsan kasi madulas lalo na sa mga parakeet kasi yung parakeet hindi naman yan, alam naman natin na hindi yan gumagamit ng nesting material, hindi kagaya ng ng algae tsaka itong mga kakatil, tapos itong mga pinches talaga kusa po yan na naghahakot ng ng nesting material. So ang parakeet minsan kapag nilagyan mo ng kusot, so ang ginagawa niyan, tinatapon nila yung kusot. Mas gusto nila na yung poop nila yung ginagawang ginagawa nilang nesting material. Kaya nangyayari niyan mga kaibon, may beses na nagkaka-splayed legs yung mga inakay. So ang ginagamit ko lang yan mga kaibon, kasi ito lang yung available dito sa akin. Ito lang na itong guma. Ayan, maliit na guma lang. So ang ginagawa ko niyan, pinagdudugtong ko yung dalawang guma. Pagdudugtungin ko yan. Tapos yung iba nga nito mga kaibon, ang ginagawa, ayan magkadugtong na. Ang ginagawa, yung lalagyan ng ink ng ballpen, yung maliit. Tapos pinapasok nila to para may spacer dito sa gitna. So since wala akong ganun ngayon, ito lang yung available ko. Kaya ito muna yung gagamitin natin. So ayan, magkadikit na napagdugtong ko na yung dalawang guma. Tapos ibubuhol ko pa yan ng magkabila yan. Ayan ito na yung isa. Tapos siyempre dito naman din sa sa kabilang dulo. Ayan. Kasi ipapasok natin dito yung paa. Diyan, magkabilaan po yan. So mas maganda kasi ito mga kaibon kasi siya, malambot lang.
hindi gaanong masasaktan yung ibon. Pero siyempre kapag nilagyan natin ito yung mga ibon na nagka-splayed legs, lalo na ganitong napakaliit pa, check lang natin minsan siguro kahit mga 4 times a week man lang. Kasi habang lumalaki yan or lumalaki itong inakay, yan, sumisikip din to siyempre baka magkasugat yung paa ng ibon. Kaya palagi po natin ito-check kahit 4 times a week. So ang ginagawa ko niyan mga kaibon, ayan, ito yung ibon na bukaka, ayan, papasok lang natin yung yung paa niya dito. Tapos itong isang butas dito naman sa kabila. So bali nung mga naunang video ko mga kaibon, bali may kaso na din ako dito ng ibon na nagka-sprayed legs. So buti nga naagapan ko din yun. Tapos naayos ko din sa awa ng Diyos, na awa yung naayos ko din yung bukakanis na ng ibon. So ayan siya mga kaibon, ayan. Hindi na siya ganong bukaka. So, mas maganda sana nito mga kaibon kung medyo maliit pa yung hindi ganitong mahaba. So ang gagawin ko lang nito mga kaibon, papalitan ko ng ibang guma. So basta ganyan lang po mga kaibon yung sistema ng paglagay ng pantali bilang suporta dito sa mga paa ng ibon na bukaka. So ayan, inulit ko mga kaibon kasi kanina masyadong mahaba, so tinanggal ko tapos inulit ko. So ayan, hindi na siya gaanong mahaba. So ganun din mga kaibon ang sistema ng paglagay. So papasok natin yung yung isang paa, ayan, pasok natin yan. Tapos ganun din sa kabilang paa. Kapag nilagyan nyo nga pala mga kaibon, dahan-dahan lang kasi mga malalambot pa yung paa ng mga inakay. Ayan, ayan na siya. Ayan hindi na siya gaanong bukaka. So dati po kasi mga kaibon, nagkaroon na din ako ng ibon na nagka-splayed legs. Tapos kumbaga pinabayaan ko lang yon hanggang sa lumipad na, marunong na siyang lumabas na ng nest box, tapos hanggang sa tumanda. So, ang problema nga lang mga kaibon, kasi kawawa kasi hindi siya nakakalipad ng so nandun lang siya sa flooring, palipad-lipad ng konti, hindi gaya ng normal na ganitong mga nakakalipad talaga. So sana maayos pa rin natin itong paan nito para maging normal din yung sistema ng niya, mga paa, kagaya ng itong mga nandito sa dito sa cage. So yun lang po mga kaibon ang video naman po ngayon. So bali bibihira tayo makapag-upload kasi madaming trabaho na kailangan unahin. Kaya bibihira tayo makapag-upload ng mga video. So yun lang mga kaibon ang video na naman patungkol dito sa pag-ayos ng splayed legs or bukaka na ibon.